ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At naku, masaya po ang araw na to dahil may bago kaming bisita dito ngayon. Yan, and today is January 6, Wednesday. Yan, devotion po ng Mother of Perpetual Help. And it's Wednesday after Epiphany. Yan, yung sinelebrate last Sunday na Epiphany. Okay, wala pa po ang main anchor natin, si Father Pep, pero promise po, bukas, nandito na siya. Ayan. I'm sure na-miss na po niya yung 3 araw na hindi pag-radio ngayon at bukas, babalik na po siya. Ayan. And of course, kasama ko po ngayon, dapat po kasama natin si Brother Charles, ang Wednesday go-go boy natin. May go-go boy na Kaya lang po, nag-text siya kanina, meron daw pinapagawang liturgy sa kanya. So, kinuha ko po ang ever available na palaging tumutulong dito, ang Friday girl natin, si Sister Daisy. Bati ka muna, Sister Day. Magandang gabi, Sister Zon, at sa ating guest na mamaya na natin i-announce. Sa inyo lahat po na mga nakikinig ngayon. Ito po ang inyong kabarkada kay Kristo on air, si Sister Daisy Enriquez. At nandito po ako ngayon para sumalo dahil nga yun, walang kasama ang ating kabarkada, si Sister Zon. So, siguro padating na rin si Among, di po ba? So, pero nasa SC text pa siya. Hello, Among. Baka hello po. Radio, car radio ninyo. So, samahan po ninyo kami sa loob ng 1 oras sa ating magandang talakayan sa gabing ito. Okay, at ang bihira ninyong marinig ang boses niya dito, pero napilit kong mag-guest. Of course, the ever nakasama namin sa office ng Alfie. Yan, the ever energetic Sister Ruth Rivera. Yan, bati ka muna, Sister Ruth. Magandang gabi po. Naku, napakainhin ng boses. Ako po, si Sister Ruth. Nandito na naman po ako. Pinagtatawanan po nila ako. Anyway, magandang gabi po. Among, ingat po sa pagdadrive. Okay. Si Ruth nga ba yun? Sige. Of course, ganun lang po kami talaga sa office. Yan. Siya po ang bunso namin. Mga bungis-ngis po kami lahat sa office kasi lalo na ngayong araw na to, medyo nakamod akong magbungis-ngis. Same here. Sobrahan kayo ng chocolate. Kaya hyper kayo. Okay, naka-hyper po ako ngayon. Hyper mode. Okay, and of course, meron tayong santo na ang kapiestahan niya ay ngayon, January 6, si Blessed Andre Beset. Yan, Andre Beset. Kapangalan ng apo ko. Ayan. Okay, at napakaganda po ng gospel natin ngayon. Pero in the meantime, yung mga text line numbers po, kung gusto nyong mag-share ng mga insights ninyo, mga reflections ninyo, i-text nyo lang po. At of course, babasahin namin on the air. Yes, sa Smart, mga subscribers po ng Smart, pwede po kayong mag-text sa 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa Globe subscribers naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At sa mga Sun subscribers naman po ay 0923-231-4124, 0923-231-4124. Okay, at kung gusto niyo naman pong sumali pa sa Connect Katekista program, isang SMS program po ng mga catechists, i-type nyo lang po sa cellphone niyo ang pangalan nyo and then space, REG pala. REG means register, no po? REG capitalize and then space, your name, then slash yung parish ninyo or address or school. Then dito po ninyo padala 0927-891-0966, 0927-891-0966.
At kung gusto nyo naman pong manood ngayon sa internet, nasa live streaming po kami, www.ustream.tv, and then i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. Kung gusto naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo, Pampanga. And of course, thank you very much sa mga supportive nating nagme-maintain ng Connect Kakatikista program, si Sister Son Basco ng Dau, Mabalacat, Pampanga, at si Ronnie Pascual ng Santo Tomas, Pampanga. Thank you very much sa inyong dalawa sa pagsuporta ninyo dito sa Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Yan, okay. Umpisahan na natin dahil nakaka-inspire ang gospel natin ngayon. Sige, si Sister Ruth po ang magbabasa at gagamitan natin ng Tagalog Bible. Okay na po. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Noong mga araw na iyon, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinauna niya sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka. Habang si Jesus ay nag-iisa sa pampang, nakita niyang nahihirapan sa pagsasagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito, lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at pumaya pa ang hangin. Sila'y lubhang namangha sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Iyan. Okay, nakahanda na si Sister Day sa kanyang insights. Alam mo, Sister Son, ako ay na-inspire dito sa gospel na ito, yung magkasunod na ito no? Kasi dito mapapatunayan natin, makikita natin, at pinatunayan naman ng ating Panginoong Hesukristo na kapag ikaw ay kanyang inutusan, no? At ikaw ay binigyan ng misyon, hindi kanya pababayaan na nag-isa Like yung gospel kahapon, no? Na nagampanan nila yung mission nila, napakainin ang ilang 5,000 na mga tagasunod na tinulungan sa pagmimilagro ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi niya pinabayaan na empty-handed, na walang maigawa o maitulong ang mga disciples niya. Tapos ngayon naman, sumunod naman sa gospel natin ngayon. So kahit na nagdasal siya, nagpahinga siya, pero naging sensitibo pa rin ang ating Panginoon sa pangangailangan ng kanyang mga disipulo again, na nasa distress sila, no? Sila yung nag-aalala siya dahil ang kanilang pagtungo sa lake, no, ay nakasalungat sa ihip ng hangin. So, yun nga nila, no? Alam niya na magkakaroon sila ng problema, ng difficulty. So, anong ginawa na naman niya? Hindi lang kumaway, hindi lang tumawa, kung hindi, lumakad siya sa tubig, no, para lapitan sila at bigyan sila ng assurance na huwag kayong matakot. No? Napakasarap yata, no? Habang nag-mission ka, Sister Zona, no? Ako nadadama ko yun Lagi kong tinatandaan yan, yung phrase na do not be afraid. Kung hindi po ako nagkakamali, may nabasa ako, I stand corrected, baka may nakabasa na po, no? Na sa Bible daw po, makikita mo yung phrase na huwag kang matakot, na 365 times na inulit. Kung di po ako nagkakamali, no? Kung yun nga yun, no? So sabi ko nga, nako, enough to sustain us for its day. Kaya tayo po mga nasa vineyard of the Lord, yung mga naglilingkod, no? Kung kayo po ay napanghihinaan ng mga iba-ibang hugot, no? Siyempre, mayroon kang ginagawang mabuti sa buhay. Alam naman natin yung kaaway, yung
Oo. Yung ayaw ko rin sabihin ang pangalan nun eh. Si Satan. Sige na nga. Oo. Alam naman natin si Satan, Oo. na Oo. kapag there is something good happening, Mm-mm. laging nakahila. Ayaw niya Mm-mm. mangyaring maganda eh. Mm-mm. So, magkakaroon tayo ng mga pampahina ng loob, mga Mm-mm. bagyo. Pero, nandyan palagi ang Oo. ating Panginoon. By hook or by crook, tutulungan po tayo. Oo. Yan, enough to sustain us each day. Do Mm. not be afraid. Oo. Because we have an almighty God. Mm. Yun lang po. Wow, napakaganda. Okay. Ruth, may reflection ka? Wala po. Sige, okay. Ako gusto kong isa-isahin muna yung mga matutunan natin sa gospel, no? Hindi ako pumili ng iisa lang, no? Siguro gusto kong magumpisa dun sa verse 46. Although ang gospel natin ngayon, the walking on the water, Mhm. makikita din natin sa Matthew chapter 14 Mhm. ng Matthew. And then parallel din siya with the Gospel of John, no? Yes, John oo. chapter 6. Yun, So oo. parallel Kaya din synoptic siya. So siya. makikita natin talagang nandyan sa mga gospels natin, no? Sa ibang gospels. Yung verse 46, umakyat siya sa bundok at nagdasal. So ayun muna ang tatalakayin natin, no? Mhm. Napakaganda kasi usually naman nakikita natin ito sa Panginoon bago siya gagawa ng isang malaking bagay or siguro kahit maliit pwede rin, ano? Mhm. Talagang magdadasal muna siya sa kay God the Father. Mhm. Kung tutusin, Diyos na siya, no? Pero nagdadasal pa rin. Kasi no? kailangan niya yung How much more tayo, Mhm. no, na napakaganda kung gumawa tayo ng isang malaking desisyon na magdadasal muna tayo. Ako, there are times na yung mga decisions ko wow, palpak. Maybe hindi ako nagdasal noon kaya pumalpak, no. Although may mga decisions naman tayo, lahat naman tayo dumadaan sa ganyan, no. May mga decisions tayong napakaganda and maybe talagang nakapagdasal tayo noon. Yung mga times na hindi, yung mga desisyon natin parang walang nangyari, okay lang, no? At as long as matatanggap mo. Pero you will learn lessons from those decisions. So makikita natin ang Panginoon, nagdasal muna siya, no? Oo. Oo. And then sa verse 48, talagang na siya, lumakad na siya sa dagat, no? Makikita din natin ito sa yung ng Panginoon sa tubig. Mhm. Makikita natin sa Matthew chapter 8. 'Di ba sabi doon, what sort of man is this? Sabi nila, whom even the winds and the sea obey. So nandoon ang tubig na naman, sea, dagat, 'di ba? Mhm. Eto nga po, no, bakit ang Panginoon talagang nagtaka yung mga tao? Bakit sinusunod siya pati ng dagat? Mhm. Tapos ito ngayon sa gospel natin, naglalakad sa dagat. Mhm. No? Okay, so that is verse 48. May gusto kang isingit pa, Sister Day, bago ako pupunta sa verse 50. Yun lang. Yung binanggit mo na afraid. Yun na nga, oo. So, bakit pa nga ba tayo matatakot? Dahil kahit kayang gawin ng ating Panginoong Hesukristo dahil bukod sa siya nga ay tao, pero at the same time, siya ang Panginoon, siya ay Diyos. So, don't be afraid. Wala siyang hindi kaya. Walang imposible sa Kanya. Okay. Kasi yun palang sinabi niyang it is I, sabi niya, do not be afraid. Yun, it is Literally pala, ang ibig sabihin nun, I am. At yung I am na yon, isa siyang sign ng pagiging Diyos niya. The divine revelation. Tinatawag natin siyang divine revelation formula. Yung I am. Ang ibig sabihin pala yung it is I, do not be afraid, I am. Di ba yung I am nakikita din natin sa Old Testament. Sa Old Testament, si Yahweh. Yan. So, yung pala ang formula ng yung pagka-Diyos niya, divine revelation. Pero sa Ebanghelyo ni Saint Mark, no, ito ay nag-i-imply ng para daw yung hidden identity ni Jesus na siya ang Son of God. Dito sa verse na to, it is I, do not be afraid. Ang So, sarap yun. pakinggan, Do not be afraid, it is I.
O baka may ano kayo, mga experiences sa buhay na one time takot ka and then later on yung palang kinatatakutan mo, wala naman palang kwenta. Oo. Di ba nagyayari sa atin yun? No? Just recently. Takot ako. Tapos, wala naman palang kwenta. Naramdaman mo yung natatakot ka. May mga experiences ba kayong ganon? Meron? Oo. Hindi, meron pong experience na ganun ako, pero bago po siguro yung experience ko, itatanong ko po kasi muna, baka yung iba rin nagtataka dun sa, yung tungkol sa binasa nating gospel, bakit po ba si Jesus ay umaakyat sa bundok upang manalangin? Oo nga. Bakit no, sa bundok? Bakit hindi pwedeng manalangin na lang ba siya sa baba na lang? Sa baba ng burol? Bakit po kaya? Ang alam ko doon, of course, this is my sariling opinion. Kasi doon sa Beatitudes, 'di ba, dalawa yung Beatitudes. Doon sa Matthew, umakyat siya sa bundok. Pero doon sa Gospel ni Saint Luke, nasa plain siya, plain na patag. Doon sa Matthew, nung sinasabi niya yung 8 Beatitudes, para siyang talagang, kaya nga sermon Di ba pag nagsesermon ka, gusto mo nasa taas ka, nakikita mo lahat ng nakikinig, di ba? Palagay ko ganon. Kahit tayo, di ba, pag nagtotalk tayo, kaya nga yung mga rostrum nilalagyan nila ng isang Elevated, step. yeah. Oo. Elevated. Kasi para pag kinakausap mo yung tao, nakikita mo lahat. Kasi kung kapantay mo sila, lalo na kung maliit ka, yung mga maliliit na nasa likod ng matataas na Hindi ka tao, makikita. hindi mo sila matitingnan. Hindi mo sila Oo, kasi usually tayo, pag nagtotalk tayo, ako gusto ko nakikipag eye to eye ako sa mga audience ko pag nagtotalk ako. Mas gusto ko yung eye to eye. Kasi parang pagka nakikipag eye to eye ka sa mga audience mo, you look sincere when you are a speaker. Kaysa yung nagtotalk ka, nakayuko. Of course, kung minsan yung mga nakayuko, kung minsan mahiyain, which is hindi mo maalis yun. Or kung minsan nahiya ka, wow, daming tao, so hindi ka makatingin. Pero if you look eye to eye with your audience, talagang magiging sincere ka. Hindi ko naman sasabing hindi sincere yung yung nakayuko, pero magmumukha kang sincere talaga. At saka siguro po, parang kaya Sister Day, Sister Sona, siguro kasi pag sa bundok, di ba yung katulad nga ng yung mga monastery, di ba, itinatayo siya sa mga labundukin. Because they feel close to God on a higher level. Ganon. Mas parang napifeel nila na mas malapit sila sa Panginoon. Hindi pa sa Old Testament, di ba? Sa bundok. Si Moses, si Abraham. Basta whenever they wanted to talk to Yahweh, aakyat sila sa bundok. Pati yung 10 Commandments binigay nasa bundok, di ba? Kasi it only shows ang pagiging majestic ng Panginoon. Higher, no? Parang you seek a higher level to reach God, no? Dahil siyang pinaka-ultimate na, siyang pinakamataas. Yun, kaya, so yun, napakaganda kasi yung umakyat siya sa bundok. Yun nga, parang nakikita ko yung Sermon on the Mount, no? The 8 Beatitudes, na talagang umakyat siya sa bundok. Of course, yung sinabi kong sa Saint Luke, hindi ko alam yung reason. Bakit nasa patag siya, no? Ayun, hindi ko maano yung reason na yun. So, siguro nga po ganun, no? Pero maganda yung nakataas siya kasi nakikita niya lahat ng nakikinig sa kanya, lahat ng tao. Of course, ang Panginoon gusto niya yun. Yung nakikita tayo, ito yung mga anak ko nakikinig sa akin, sabi siguro ni Jesus, kitang-kita ko silang lahat. Bakit naman po sinundan pa sila ni Jesus? Di ba lumakad siya sa dagat? Bakit sinundan pa siya? Bakit sumunod pa si Jesus sa kanila? Kasi sige, Sister Day. Kasi alam mo, yan ang isang pagpapakita ni Jesus kung papaano nga siya, no, sensitibo sa pangangailangan ng kanya mga sinusugo. Hindi niya pinababayaan, kaya madudugtong yun doon sa do not be afraid I am with you always. So doon niya pinakita, ano man ang mangyari, maging imposible man na siya ay makakasama mo dahil sa mga circumstances na kapaikot, kayang-kaya niya yun.
Biro mo, sino ba naman mga tao makakalakad sa tubig? So it's got to be somebody who is God, na para pati yung tubig ay kaya niyang tapakan na hindi siya lumulubog, no? Ganun Siya din, lang. no? Siya lang. Nakagawa, no? Oo, kaya yun pinakita kasi nga hindi yung mga apostles, no? Hindi nga sila ano ba sinabi nila? Nakita lumalakad sa tubig. It's a ghost. Natakot Oh. sila. Sa pagkakataon ba namang ito, hindi pa sila kumbinsyado, nag-God itong kasama nila. Nag-multiply na nga ng bread eh. Tapos ngayon na naman sasabihin na it's a ghost, no? So parang sa atin ba naman sa buhay natin, ganun din eh. Kailangan pa ba makakita tayo ng mga milagrong malalaki para madama mong kasama mo ang Diyos? Yun lang sa paggising mo ng umaga, may oxygen, may humihinga ka eh. Isang milagro na yun. Isa ng pagpapahiwatig na kasama mong Diyos. No? There's so many little miracles in our life na kung minsan hindi natin nakikita. Kasi yun nga, kung minsan yung isip natin kung saan-saan napupunta, pero ang daming miracle sa buhay natin. No? Yun nga, pagkagising mo lang sa bahay, pamilya mo, andon, that is already a miracle. No? Oo, lalo na ngayong Pasko na nakasama natin sila, no? Ang mga pamilya natin. Naku, ako talagang Again, sulit. that is a miracle, no? Maliliit na miracles na kailangan nating makita. Meron din sumagot We dito have sa... to be thankful for the miracles. Yun. Meron pa sumagot sa'yo, Sister Ruth, kung bakit umaakyat sila sa taas kapag ano, no? So sabi ni Brother June, sabi niya, isa daw pagpapahiwatig din na sa buhay, kung gusto mo rin daw makita kung sino yung mga kalaban mo, o yung kung anong Akyat pwede ka mong sa gawin, taas. umakyat ka, you rise above the situation, para alam mo kung anong gagawin mo, at kung paano mong aayusin yung sitwasyon. Yun, Ang ganda. ganda, Brother June, isa sa thank mga you. anak ko ito. Yan sa Sa Prison. video. Yun, no? Ang ganda nga naman ang idea niya, no? Sa Si Tema, Pampanga hindi ba? Provincial Jail. Ay, naku, mahihiyain yun si Te. Ito, isa sa mga leaders anong sa- selda yan? Para mag-greet natin. Matagal na silang hindi nagte-text eh. Ganun ba? Si Tay mag-text. O, Te, yan, minahal ko na, Tita Ruth. Sa mga selda. Ay, lahat na kayo. Gusto nga bigyan daw ng radyo sana. Hindi naman nga ako ni Among Pep, no? Nabanggit niya nun, di ba? Kung pwede lang, may radyo bawat selda. Oo. Pero ngayon may malaki silang speaker, no? So nakikinig sila sa iisang ano. Okay, naku, ang bilis ng oras. Parang kukunti pa lang na pag-usapan yet. Oo nga, no? Kulang na nakalahati kulang. Na, no? Talagang pagka hindi mo namamalayan na ang bilis talaga ng oras. Sige po, mag-break po muna tayo. Makinig tayo ng isang napakagandang awit. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal
nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo at napakaganda po ng gospel natin ngayon na dinidiscuss namin, and of course wala pa po si Father Pep, ang main anchor ng Barkadahan kay Kristo, pero po kasama ko sa booth dalawang nagagandahang chicks ang kapalit niya habang wala siya, si Sister Day at si Sister Ruth. Yan. At tinalakay po natin kanina ang paglakad ng ating Panginoon sa dagat, sa tubig. No, sabi nga ni Sister Day, 365 times nang binanggit sa gospel yung Sa Bible. do not be, sa Bible pala, Do not be afraid. Yung do not be afraid, na para bang kompleto ang isang taon para sa atin na sasabihin nating huwag tayong matakot. Yan, Baka may mga experiences sila na nadama nila na hindi sila natatakot dahil alam nila nandyan ang Panginoon. Yan. Ako po ang may experience ng ganun. Natakot po ako mag-radyo ngayon. Pero ngayon hindi na. Diba? Pero ang sabi ko kay Sister Daisy kanina, hindi talaga ako nagraradyo. Ayoko talaga mag-radyo, sabi ko. Pero sabi ko, ay bahala na. Andiyan naman yung Holy Spirit, yung Panginoon. Parang nayaan ko na yung Panginoon. Kasi hindi talaga ako mahilig mag-radyo. Di ba? Madalang-dalang lang talaga ako. Oo nga. Kaya kaninang pinakilala kita, bihira niyo pong marinig. Pero ngayon nga, naku, kung alam po lang ninyo kung ilang beses kong pinilit ito, pilit ako ng pilit. Kasi sabi ko, sabi ko, magsanay ka, sabi ko sa kanya, ini-inspire ko siyang mag-radyo, magsanay sa radyo. O siguro yung kaninang nabanggit ko na, ay, bakit natatakot ako? Ganun lang pala. Hindi ka pala dapat matakot. Baka ngayon yun ang nasa puso mo ngayon. Pero kasi ang iniisip ko, parang hindi kasi ganun pang radyo yung boses ko. Kaya lang, nung makausap ko si Sister Karen, sabi niya, inayos na raw ng mga anak ng engineers na Pagpaganda ng boses. Pagpaganda ng boses. Meron bang ganon? Kaya naging positive na ako na, maganda yung boses ko nito. Naayos ba ang boses? Akala ko ang naaayos, yun lang mukha natin. Ayan, Tita Ruthie, nakikinig daw sa'yo si Tate. Hello. Yan. Okay, so magsasanay ka na niyan, ha? Try ko po. Para hindi ka matakot, kailangan kasabay mo si Sister Day. Kahit every Friday nandito ka, ini-invite kita. Yan. Po. Oh, of course, sama-sama tayo pag Friday. So, ako din, nagkaroon din ako na experience ng ganyan eh. Invitation on the air. Yes. Diba? Ayaw mo ba nun? Invitation on the air? Opo, no? Ay, sana si Among Arnie. Kasama nyo, sasama ako doon. Saan yun? Sa migrants yun, kung makakasama nila. Mag-guest ka sa migrants. Sige, mag-sharing pa kayo. Baka may mga pagkakataon na natakot kayo sa buhay nyo, pero nadama ninyo na nandyan, naglakad sa tabi ninyo ang Panginoon at kayo hindi napabayaan. So, yun. Okay, in the meantime, ang dami yatang texters natin. Basahin muna ni Sister Ruth at saka ni Sister Day ang mga text messages. Opo, sige po. Galing sa number na 5755. Magandang gabi po. Strong and abiding faith in Jesus is the focal point in today's gospel. The risk of faith arises when the ground seems to dissolve under our feet, like what happened in a big earthquake. Then, the only appropriate shout is, Lord, save me. Since the name Jesus means Savior, since the name of Jesus is Savior, we can rely on Him to save us, and sad to say, ang iba sa tumatawag lamang sa Panginoon when confronted on a life-threatening situation. Salamat po. Ay, thank you po sa Thank you nag-text ng po. Napakaganda.
755. Oo nga po. Pero nabanggit niya yung earthquake, ano? Actually, sino bang hindi natatakot sa earthquake, no? Pero of course, para mawala yung takot natin, number 1, tumawag tayo sa Panginoon. And number 2, gawin mo yung nararapat. Like, for example, kasi kang Tagalog, suklab ka kay lalam lamesa. Ano yun? Pag nag-earthquake. Narap? Sa ilalim ng Sa lamesa, ilalim hindi ng ba mesa. gusto mo yon? Nag-nosebleed po ako dun sa... Yun, no? Mahilig magtago sa ilalim ng Yun lamesa nga, si Ruthie tumawag eh. Pag nag-earthquake, sino bang hindi natatakot sa earthquake, sabi ko. Una, tatawag ka muna sa Panginoon, Lord, dumadagon doon, nag-earthquake, tulungan po ninyo kami. O pagkatapos mong tumawag, sabi ko nga, pumunta ka sa ilalim ng mesa para safe ka, di ba? O, yun. Tapos i-cover mo yung head mo. O, yun. Okay, Sister Day? Eto, meron din pong nag-text sa atin. Sabi niya, maniwala kupin po na ingginu palagi ang atiyo kay katamo, lalo na king oras na ning kay katamong pagsubok. Puryan ing ginu, sabi niya. Sister Melly ning Dila-Dila, Santa Rita. Ay, hello po. Totoo po Hello, yun. No? So, Santa siya din, Rita. nadadama din niya na palagi niyang kasama ang Panginoon. Ayan, thank Amen. you. Thank you, Sister Melly. Ang dami mong kababayan dito sa radio. Andito si Karen na kababayan mo. Ayan. Okay, Sige, meron so pa isa si pang Sister. message. Apo. Meron pa pang isa galing sa 1504. Mm-mm. Sabi dito. Mhm. Sino nga ba ang hindi dumadaan sa puntong natakot Mm-mm. o nawalan na ng pag-asa dahil sa mga paghihirap sa buhay? Mhm. Sa munting salita lang ni Kristo na do not be afraid. Mhm. Para bang domino effect na Mhm. na nawawala ang mga takot. Mm. Sapagkat dito natin lalong nararamdaman ang presensya ng Diyos bilang Ama sa kanyang mga anak. Maya Pabengi po, sisters. Kumusta na ko po? From Brother Jonald. Oo. Jonald. Hello po, brother. Student siya ng University of the Assumption at naging co-host ko siya dito noon minsan. Brother Jonard, ang tagal mo nang hindi nagko-co-host dito. Yan. Pero alam ko, busy ka sa pag-aaral mo. Thank you sa text mo, Thank you no? sa text mo. Kumusta yung pag-aaral mo dyan sa University of the Assumption? Kumukuha siya ng BSE Major in Religious Education. Wow. Ang galing niyang mag-host din dito nung naging co-host ko siya, no? For a week yata, naging co-host ko siya. Talaga po. Brother Jonard, thank you. Yan. Opo, ako rin po, meron po akong isi-share tungkol dyan sa ganyan na pagkaalis ng takot natin, ano. Yung mga kapatid nga natin po dyan sa parang natatakot na po sila na wala na mangyayari sa buhay nila. Pero alam po ba ninyo, sa tuwing pupunta dyan si Apong Seto, lagi po sinasabi sa akin na napakaswerte daw po nila. Dahil sa tuwing nakikita nila na pinupuntan sila, sinosurpresa sila ni Apong Seto, nawawalan daw po sila ng takot. Nagkakapag-asa daw po sila. Na nafe-feel nila na meron silang kasama sa kanilang pagtahak ng mga susunod nilang araw-araw doon sa loob at nakakaroon sila ng pag-asa na someday, sa tamang panahon, ika nga, no? Yes, sila po ay makakatawid din sila sa kanilang mga dagat, no? Sa kanilang mga dagat sa buhay. Yan. So, yun po. Basta't tayo po pwede tayong maging Kristo rin sa ating kapwa no? Sa pamamagitan ng pagantabay sa kanila. Alam mo, naniniwala ako sa sinabi mo kasi ilang beses na nagte-text sila, nagpapasalamat sila kay Apo Seto. Sabi pa nga nila natatawa si Apo Seto. Salamat po, kanina nagpunta kayo dito, parang nakita namin ng Diyos. Yun sabi nga pa nila yun nga, totoo Tapos yun. si Yun ang Apo sinasabi Seto, sa akin. humble as he is, Saan po? sa Jail. Pampanga Provincial Jail. Tuwan-tuwa Oo. sila. Oo. Talaga. Tuwan-tuwa sila Pag nandyan siya. And I'm sure nung nagpunta din si Archbishop Dong sa kanila, Oo, nagpasalamat yun din nga sila, eh. nag-text din sila dito, at tuwan-tuwa sila, nakadalawang obispo daw sila nung Wow, simbang sobrang gabi. Yun. Tinext nila yon. Kaya tuwan-tuwa sila tuwan-tuwa Tuwan-tuwa sila. Yun nga, maswerte daw sila. Meron pa nga pong extra challenge si Apong Seto na binitiwan sa kanila nung Epiphany.
no? Dahil ang ibig sabihin nga ng epiphany, yung nakikita, makikita, no? So sabi niya, revelation, yes. So sabi niya, ang tanong ko po, tayo po kaya, sabi niya, kahit nandito tayo sa loob ng provincial jail, nakapagdudulot po ba tayo ng liwanag sa ating kapwa, sabi niya. So nasa sa kanila po daw na para sagutin yon. So sabi ko naman po pagkatapos ng communion, sabi ko wag po kayong mag-alala pong seto. Sa nakikita ko po, nagdudulot na po sila at patuloy silang nagdudulot ng liwanag sa isa't isa, sabi ko. Ang ganda. Yun. Oo. Okay, mayroon pa pong isang texter from 6456. Sabi niya, good PM po, nagpapasalamat po ako sa kagalingan ng anak ko, si Jam Carolai. Pinagdasal ko po na regalo na ni Lord sa birthday ko ang kagalingan niya. Praise God, nangyari din po. Salamat po. At tomorrow, birthday ko, 43 na ako. Happy Sa dami birthday. ng pagsubok na nadagdagan pa ni Lord buhay ko, naway maayos din po work ng anak ko. Orientation po niya ngayon, wala siya matrahan kasi nasunugan ang mga hipag ko. Rosalie po ito, God bless po. Ayan. Ay, God bless po, sister. Opo, napakaganda po yung yun nga yung nakikita po ninyo yung blessings ninyo, nagpapasalamat kayo sa Panginoon. Alam po maganda pong gesture ang ginawa ninyong yan. Thank you very much po sa text nyo. Okay, meron pa? Meron pa pong isang nag-text sa mga kasama natin, mga kapatid natin doon sa PPJ. Sabi po ni June, sabi niya, takot din po ako noon na ipahayag ang mga salita ng Diyos dahil marami din akong nagawang kasalanan. Inisip ko walang maniniwala sa akin. Pero sa mga biyayang binibigay niya sa akin, kaya lumakas ang aking loob na ipahayag ang kanyang mga salita. Kasi isa po siya sa mga namumuno na nagsagawain nila tuwing gabi. Isa po siya kasama si Brother Bradley at saka sila Taytay, sila Willie, no? Sila Marvin, na nag-sharing po sila sa Gospel for each day. Si Brother June, yan. Salamat, Brother June. Thank you, Brother June. Thank you po. Okay, pagpatuloy, may time pa ba? Okay, pagpatuloy po natin ang pag-discuss sa gospel natin ngayon, no? Ang paglakad ng Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig. Gusto ko pong mag-focus doon sa verse 52, yung panghuli. Sabi po ng verse 52, sapagkat hindi pa nila naunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ayan. Kasi po, kahapon, yung gospel, yung panghuli ng gospel, yun nga po, yung, miracle ng multiplication of the bread. Pero, hindi pa nila naintindihan. They had not understand, sabi nga, no? Actually po, yung loaves of bread, tsaka yung ngayon, yung walking on the water, revelatory signs ito. And yet, bakit hindi pa nila naintindihan, no? Kasi bakit hindi nila naintindihan? Kasi yung puso nila, their hearts were hardened. Doon sa English na Bible, ang nakalagay, their hearts were hardened. Yun Ang na nga. hardness of heart kasi means na hindi pa nila naunawaan or hindi pa sila naniniwala sa Panginoon. Hindi pa nila Kaya their nararamdaman. hearts were hardened. Yun, So, oo. parang matigas pa ang puso nila, no? Oo, totoo nga naman Oo. yun, no? Kasi yun nga yung dispositions nila, Mhm. parang nape-prevent kasi hindi nila ma-comprehend yung mga signs na pinapakita ng Panginoon. At Mhm. isa sa mga signs na yon ay itong paglakad niya sa Mhm. tubig. Oo. No, and yet bakit ganun sila, no? Yung mga tao noon na the hardness of their heart. Oo, yun ang iba yung pananaw ng makamundo at iba ang pananaw ng makadiyos. Kapag may relasyon ka na sa Panginoon, yung pananaw mo naka-level up na sa Kanya no? Kaya yan, pag nakikita mo yung nangyayaring nagkakaroon ng pagbabago sa mga kapatid mo, no, na tinutulungan mo, pati ikaw parang ikaw nabibiyayaan din no? Kaya wag po tayo matakot. Kasi hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay at sa ating pagtungo sa kabilang dako ng ating mga dagat sa buhay.
Yun, no, tandaan natin. Kaya ito nga, nag-text din ito, si Marvin, yung bunso namin doon, sabi niya, isa siya sa mga sumakay sa bangka. Isa sa mga sumakay sa bangka sa bangka nila na yun, masaya din siya. Bunso ang tawag namin sa kanya. Hi Marvin, nakikinig daw siya. Yun, wag kang bibitiw, diyan ka lang sa bangka. Bahala na mga kapatid mo diyan sa'yo, hindi ka pababayaan. Kasama niyo si Lord. Sige. So, yun nga po, no, kasi nga, nag-focus nga ako dun sa panghuli, no. Bakit hindi nila maintindihan? Kasi nga, their hearts were hardened, no. Ang hirap kasi kapag matigas ang puso mo, Pag no. may galit ka sa puso. Lalo na ngayon, ano, yung kailangan kasi, yung mga, those who have less in life, talagang, kasi nga, Jubilee Year of Mercy ngayon. Kailangan nating, lalo na, siguro, na-experience natin nung Pasko, no? Yun nga, nakatulong tayo sa mga mahihirap, sa mga batang namamalimos. Lahat tayo na-experience natin yun, no? Minsan, hindi na lang natin sinasabi sa iba, hindi na lang natin pinapakita, pero I'm sure, ngayong Paskong ito, we all helped someone na hindi natin ipinakita. No? Yun nga po, kasi kapag hard ang puso mo, hindi mo makikita yung kapakanan ng nakakababa sa iyo, yung mga kasama mo. Kailangan po kasi natin ito. As a church worker, dapat alam natin ang kapakanan ng mga kapwa natin empleyado, mga those who have less in life, no? Kasi dun mo makikita ang tunay na Kristiyano. Yan. Tsaka kung mapapansin po natin, tuwing meron tayong makikitang ganyan na sa Bible, laging magkakasama yung mga apostles, no? So, ibig sabihin, sa paggawa ng mission sa buhay, lagi kang may kaantabay. Oo. Yung nagsusuportahan kayo. And then, in the middle, sa gitna ninyo, nandyan ang superpower natin. Yan siya ang talagang kayang-kaya niya lahat ng mga storm, lahat ng mga alon, lahat ng mga hirap sa ating paglalakbay, kayang-kaya niyang sugpuin dahil siya ang Diyos at mahal niya tayo. Oo. So, eto nga po, no, yung dalawang signs na from the gospel yesterday at sa gospel natin ngayon, yung sign of the multiplication of the loaves and fishes, at saka yung paglakad ng Panginoon sa tubig. Hindi ko maintindihan yung mga kasama niya, yung mga disciples, kung bakit hindi pa nila makuha yon. Kasi, kasi napakalaking bagay yung dalawa, yung multiplication of the bread. Hindi... Walang makakagawa nun kung hindi ka Diyos. Oo. Tapos yung... Ang real meaning nun, ang pinakailalim na meaning nun, yung kahapon nga sabi ko, sharing, no? Doon ako nag-focus. At kami dalawa ni Brother Charles, nag-focus kami doon sa multiplication of the bread ng sharing. No, which is timely ngayong Kapaskuhan, that we need to help other people, no? And then yung ngayong araw na to, yung walking on the water. Wow, hindi biro-biro ito. Faith yan, faith. Oo, tapos wala ka pa ring tiwala sa Panginoon. Ayun na nga. Kaya talagang Kailangan hardened pa ba siya na nga mag-tumbling? hardened na nga ang puso mo. Kailangan pa tumulay sa alambre. Oo. No? Kailangan kumain ng apoy. Oo, yan, no? So, yun po, no, napakaganda ng gospel natin, and I hope may natutunan po kayo in our humble ways at saka mga insights. Sana po may natutunan kayo. At kahit po kami, may natutunan kami sa mga sharings ninyo through text messages. And of course, marami pong salamat sa mga senior ninyo sa amin. We learned a lot from you. Ayan. Okay, may mga ano kayo, mga balita or announcements? So far wala naman, pero hindi pa yung mga field yung mga vicariate coordinators po namin naghihintay ngayon kung matutuloy yung meeting sa Saturday o hindi. I-announce ko po, ite-text ko kayo on or before Friday. No, wag po kayong mag-alala para hindi kayo hindi pwedeng hindi ninyo malalaman kung meron tayong meeting sa Saturday. Okay.
Si Ruth, baka may announcement sa ALFI. Yan po ang executive secretary ng ALFI. Wow, ang Yan. bigat Executive, naman, naku ha. May May dating. dating talaga, Oo iba. nga eh. Oo, mag-start na po tayo ng klase Mm-mm. sa January 9, Saturday. Kay Kaya among... Hindi, yung kay Among Rick kasi sa February, ano pa siya, February 6. Okay. May klase na po tayo yung kay Sir Charles, yung the church and social teaching of the church. Okay. Tapos yun yung mga subjects natin, tsaka yung Catechetics 2, yung kay Ma'am Son Kayanan. At ang liturgy and sacred music kay Ang ganda nun. kay ano Brother Russell. Russell Kasupana. oo, kay Sir Russell Kasupana. Or Rel Ed teacher po siya ng University Of of, the the Assumption. Assumption. Opo, yung kay Among Rick po yun yung sa yung discipleship and mission at saka sacraments and morals. Pero that was on February 6 pa kasi mag-a-attend si Among Rick ng IEC sa Cebu kaya medyo na late yung sa kanya. Magkakasama kami dyan yan. Magkikita Sa kami Cebu, doon ah, sa okay. Cebu. Starting January 23 until 31. Okay. Mhm. Hahabulin ko yung isang texter para kay Sister Days. Yung mga ay naalagaan mo sa Pampanga Provincial Naku, Jail. mga Yan, may naku. pahabol sila. Ano daw? Tita Days, Naku, sabi nila. Well said po. Oo. Ayan, mas powerful tayo kung alam natin na meron tayong kaakay sa paglalakad. Especially Amen. kung mahina ang pananampalataya. Amen. Ay, naakay mo Naku. sila. Oo naman. Kaya Oo. tuwan-tuwa sila sa'yo. Salamat And naman. then, Buti na lang, Sister Day, ako ang nag-aakay sa'yo. Oo nga. Sasama ka na sa susunod. 1249, good PM po sa inyo. The gospel tells us na sa ayaw at sa gusto natin ay matetest yung faith natin. Just like Peter, nasubok ang faith niya pero it doesn't mean na hahayaan natin na may stuck tayo at di na mag-grow. Jessie from Apalit. Pabati po sina Chinchin, Tita Evelyn, and birthday celebrant. Hello, Chinchin, Hello. Tita Evelyn, and birthday celebrant. Birthday ni Chinchin? Birthday ni Chinchin? Oh, happy birthday. News natin dito. Ang galing mag-news. Oo, ang ganda ng boses niya. Tsaka ang galing niya. Oh, very clear siyang mag-news, no? Yung boses niya, yung mga salita niya, ang clear na clear. Yan yung on mga the air. anak-anakan dito natin. Okay, so sige, ang closing prayer natin. Naku, wala na tayong time dun sa ano ngayon, no? Yung Blessed Andre Beset. Okay, yung ano na lang, yung closing prayer na lang para sa kanya. Okay. Lord our God, friend of the lowly, you gave your servant brother Andre a great devotion to Saint Joseph and a special commitment to the poor and afflicted. Through his intercession, help us to follow his example of prayer and love, and so come to share with him in your glory. Amen. Amen. Sige, paalam ka na, Ruth. Okay po, kasi ako yung last na in-introduce nyo. Ako yung unang magpapaalam. Okay. Okay po, marami pong salamat sa pakikinig nyo. Sana every night, makikinig po kayo every day. Thank you so much. God bless everyone. Okay, Sister Day. Sige, salamat po sa lahat ng mga nakinig at asahan po ninyo at huwag kayong matakot sa araw-araw. Hindi po tayo nag-iisa. Sama-sama tayo. Walang iwanan. Sa awa ng Diyos, tayo ay makakarating sa ating mga pinupuntahan. Amen. So, Lala. Okay, maraming salamat po sa inyong mga texters. We learned a lot from you at sa inyo pong nakikinig. I hope may natutunan din po kayo. Natalakay natin ang gospel for the day na yun nga, ang sabi ni Sister Day, do not be afraid. At ang pangalawa po, yung faith natin. Faith. Panatilihan lang po natin ang paniniwala sa Diyos. Yan. Ito po, Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Hanggang bukas po, maraming salamat. Thank you very much. See you again tomorrow. God bless and good night. Pour out your hearts to Him.